Bago natin simulan ang ating video, nais ko munang magbigay ng taos-pusong pasasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pagmamahal sa ating YouTube channel. Ang inyong patuloy na pagtangkilik at tiwala ay nagiging inspirasyon para sa amin upang patuloy na maghatid ng mga dekalidad na content. Salamat sa pagiging bahagi ng ating journey, at dahil sa inyo, patuloy tayong magtatagumpay. Kayang patumbahin ang kahit sino sa level na iyon kahit natutulog, mas mabuti pang araw kung hindi na siya babangon mula sa kama. Pinuri ng instructor ang ipinakitang demonstration at sinabi sa mga estudyante na tingnan ang kanilang wristbands, dahil automatic na silang ipapareha sa mga kalaban na halos kapareho ng kanilang lakas. Pagtingin ni Queen sa kanyang wristband, nakita niyang ipinaraise siya sa isang level 3 ability user. Naisip niya kung kaya na ba talaga niyang humarap sa ganitong antas. Isang estudyanteng nakakita sa math shop ni Faye ang napatawa at nagbiro na sa susunod ay baka toddler na lang ang makalaban niya. O mas malala pa, isang taong hindi man lang kayang magpailaw ng flashlight. Si Faye, halatang naiinis, ay nagkibit-balikat na lang at nagreklamo na siguradong nag-glitch ang system dahil imposibleng mabigyan siya ng mga kalabang pang-economy class. Isa pang estudyante ang natawa at itinuro na pareho sila ni Lupin na namatch sa mga level 3 users, at casual na iminungkahi kay Faye na baka kailangan niya ng soul searching. Frustrado, nag-walkout si Faye, tinulak ang iba habang tinutukso siya ng mga kaklase kung gaano kabilis daw dapat niyang tapusin ang laban. Pagdating ni Faye sa battlefield, tumingin siya kay Queen at sinabihan ng mga estudyanteng nakaharang na lumayo. Si Queen, kalmado sa panlabas pero kumakabog sa loob, napagtanto na parabang itinuring na siya ni Faye bilang background furniture. Isinuot niya ang kanyang gauntlets at naghanda para lumaban. Sa paligid, nagbubulungan at nagtatawanan ang iba, kinukutya si Queen dahil sumali siya sa combat class nang wala man lang supernatural power. May ilan pang nagsabing buti na lang at hindi sila ang nakapareha niya, baka daw aksidenteng masaktan pa nila siya. Si Ayla, halatang nag-aalala, tumingin kay Queen na may pagkabahala, mistulang nagtataka kung kaya ba niyang harapin ang isang level 3 opponent nang hindi tuluyang madurage. Tiniyak naman ni Queen na hindi ito magiging malaking problema. Ngunit may mga estudyanteng nagmumurmurong para daw siyang pumirma sa kontrata para maging live demo ng How Not to Fight. May ilan pang nagbiro na ang paggamit ng gauntlets sa isang sword fight ay parang pagpunta sa bar ilan gamit ang kutsarita, nakakatawa pero trahedya. Tumingin si Queen sa kanyang system window at naisip niyang ito na ang sandali na kanyang. Ito na ang hinihintay ni Queen. Okay lang ang mga daily quests para sa baby steps, pero kung gusto niyang tumakbo ng mabilis sa progreso, ito ang tamang pagkakataon. Comwesto sa gitna sina Queen at Faye, nagharap at umayos ng stance. Casual na idineklara ni Queen na nagsimula na ang laban. Parang nag-i-introduce lang ng cooking show, agad na sumugod si Faye na parang rocket po red broomstick gamit ang kanyang sibat. Ngunit mabilis na umilag si Queen, para lang umiwas sa lumilipad na kalapati. Inamin ni Faye ang agility ni Queen, pero ipinunto niyang nasa slashing power ang tunay na lakas ng sibat. Sumunod agad siya ng isang malakas na slash. Napasinghap si Ayla at ang mga nanunood na estudyante. Ngunit nasalo na ni Queen ang sibat sa kalagitnaan ng swing gamit ang kanyang gauntlets. Hinawakan iyon na parang may inaagaw lang sa buffet table. Kalmado at nakangiti, pinuri niya sa isip ang gauntlets para sa top-tier defense. Sulit ang drama. Nagulat si Faye at sumigaw na bitawan siya. Ngumisi si Queen, halatang nag-enjoy, habang pinupuno ng madilim na enerhiya ang kanyang gauntlets. Nabuo ang isang umiikot na itim na orb sa kanyang kamay, nakakatakot, flashy, at medyo sobra sa drama. At sa kumpas ng isang taong nagbabalik ng hindi kanais-nais na regalo, inihagis niya ito pabalik kay Faye, para bang sinasabi, "Oh, sa'yo na, may interes pa." Nakatulala ang mga estudyante, namilog ang mga mata, habang casual na sinalo ni Queen ang atake ni Faye. Nag-umpisang kumalat ang bulungan na parang wildfire. May ilan na nagsabing guni-guni lang iyon dahil kulang sila sa tulog. May iba namang bamulong na baka nag-glitch ang mismong universo. Hindi ito mukhang laban kundi parang comedy sketch kung saan biglang nanakaw ng pinakahinang karakter ang spotlight. Patuloy ang bulungan, nagdududa kung nalinlang lang ba sila ng kanilang mga mata.
Ngunit tiyak sila na saksihan nilang hawakan ni Queen ang sandata ni Faye at durugan ito gamit lamang ang kanyang mga kamay. Si Ayla naman, halos kumikinang sa ginhawa. Nakatitig lang kay Queen na parabang bigla itong naging personal niyang superhero. Lahat ng pag-aalala niya, naglaho na. Napalitan ang mukha ni Ayla ng kasiyahang karaniwang nakalaan lang para sa mga nanalo sa loto o sa mga nakatagpo ng fry sa ilalim ng paper bag. Muling nag-umpisa ang laban, at kumilos si Queen na parang isang malabong anino. Sa isang matalim na sipa lang, lumipad si Faye sa arena, hindi na parang laban, kundi parang isinabak siya ni Queen sa isang hindi planadong flight test. Gamulong at dumula si Faye hanggang lumampas ang katawan niya sa boundary line, bumagsak sa lupa na parang basang tropo. Damyugo ang kanyang ilong habang umuubo at humihingal, at ang pagtatangka niyang tumayo ay mas kahawig ng isang bad slapstick routine kaysa ng bayani na bumabangon. Nagdala ito ng matinding pagkadismaya, at ang inis niya ay nag-umapaw tungo sa matinding galit habang sumusumpa siya kay Queen dahil pinainit ang ulo niya. Pero bago pa man siya muling makatayo ng maayos, dumating si Instructor Leo at pinutol agad ang palabas. Ipinahayag niyang tapos na ang laban. Si Queen ay agad na idineklarang panalo, habang si Faye ay naiwan na mukhang lalaking nagbayad ng full price sa isang rigged carnival game. Pumutok ang galit ni Faye na parang batang hindi binigyan ng candy. Nagwala siya kay Leo, iginiit na hindi raw counted ang pagkatalo niya at isinisi lahat sa kanyang sandata, na parabang ang espada mismo ang tumulak at naghulog sa kanya palabas ng arena. Tinanggihan ni Leo ang palusot niya gamit ang pasensyang karaniwang nakalaan sa mga gurong 1,000 beses nang narinig ang, "Kinain ng aso ang homework ko." Diretsyong pinaalala niya na lahat ng sandata ay dumaan sa mas mahigpit pang testing kaysa rocket launch, kaya ang pagsisi sa espada ay kasing convincing lang ng pagsisi sa gravity kapag natapilok. Mas masakit pa kaysa sa pagbagsak ang katotohanan, mas mahusay lang talaga si Queen, hinawakan niya ang parehong sandata na parang pro, habang si Faye ay nagmumukhang nag-audition sa isang comedy act. Nag-ingay din ang mga kasamahan ni Faye, sumisigaw nang hindi sila makapaniwala. Iginiit nilang masyadong mabilis na basag ang sandata at inakusahan si Queen na gumagamit ng diet. Pero tuluyang napatid ang pasensya ni Leo, parang murang ruler na nabali. Sa tinig na parang fire alarm, agad niyang pinatahimik ang lahat. Klaro niyang sinabi na ang pandaraya sa ilalim ng kanyang pagbabantay ay kasing posible lang ng pagsisingit ng. Parang may nagpasok ng elepante sa arena nang hindi napapansin. Napatigil ang lahat ng manlalaro, nakanganga, at ang biglaang katahimikan ay kumalat sa kanila na parang nakakahawang glitch na hindi inaasahan. Mas malakas pa ang tinig ng kalmadong instructor kaysa mismong laban. Agad na tumakbo si Ayla papunta kay Queen, nakangiti ng maliwanag, bakas ang ginhawa sa kanyang mukha. Buong tuwa niyang pinuri ang performance ni Queen, hayagang inamin na lahat ng kanyang pag-aalala kanina ay naging parang walang saysay, parang nagdala ng payong sa ilalim ng araw, tapos nakita niyang kaya pala nitong si Pain ang bagyo palabas ng langit ng walang kahirap-hirap. Kalmadong sumagot si Queen, sinabing ang sandata sa kanyang kamay ay tunay na akma para sa kanya. Sa paligid nila, muling nagbubulungan ang mga estudyante. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nakita, isang level 3 ability user ang natalo ng isang taong walang kakayahan. Nababalutan ng hinala ang kanilang tinig habang pinagtatanungan nila ang pinagmulan ni Queen, may espesyal ba siyang koneksyon sa pamilya, o pinik lang ang kanyang level. Nagtagal ang kanilang pagdududa, ngunit may ilan na nagpasya na lang baliwalain ito at nagpatuloy sa kani-kanilang laban. Hindi rin nakaligtas sa mga mata ng iba ang biglaang pagiging malapit ni Ayla kay Queen. Samantala, ang mga kaibigan ni Faye ay kumukulo na parang tsarera na malapit ng sumipol, nakatitig kay Queen at Ayla ng may lantad na puot, na parabang hindi lang ang laban ang ninakaw ni Queen, kundi pati ang kanilang baon at paboritong babae sa isang mabilis na galaw. Napansin ni Ayla ang pagbabago ng atmosfera at maingat na bamulong kay Queen na malamang ay nakagawa na siya ng mga bagong kaaway. Dumarami na ang mga taong hindi masaya sa kanya. Ikinibit balikat lang iyon ni Queen, malamig na nagkomento na isa iyong sayang lang ng oras. Sa kabilang dulo ng arena, mabilis kumalat ang bulungan, bawat pag-ulit ay mas exaggerated kaysa sa nauna. Pagsapit ng ikatlong ikot ng chismis, ang pagkatalo ni Faye ay naging isang simpleng dramatic nosebleed na lang,
ginawang parang hindi mandirigma kundi estudyanteng natalo sa allergy season. Tumalim ang mga mata ni Queen sa kanyang matinding titig, at biglang napagtanto ni Ayla ang dahilan. Napansin niya ang gutom nito at agad na binago ang ekspresyon, ginawa itong mapagbiro at mapang-akit. Sa isang malambing na tawa, nag-alok siya na pakainin si Queen ng kahit anumang gusto nito. Pagkatapos ng laban, ang mapang-asar na tono ni Ayla ay nag-iwan kay Queen ng matinding hiya. Namula ang kanyang mukha habang nauutos siyang sumagot ng alanganin. Bago pa tumagal ang eksena, isang maliit na Vampian messenger ang dumating dala ang abiso mula sa system. Ipinakita nitong matagumpay na natalo ni Queen ang kanyang kalaban at nakumpleto ang misyon, na nagbigay sa kanya ng 60 experience points. Dahil high-level challenge iyon, nakatanggap pa siya ng karagdagang 60 points. Isang bagong skill ang na-unlock, Blood Bank. Dahil dito, napuno agad ang kanyang experience points at automatiko siyang umangat sa level 3, tumaas ng isa ang kanyang stamina. Naramdaman ni Queen ang matinding ginhawa, para bang nawala ang isang mabigat na alalahanin. Ang dati niyang pagkabahala tungkol sa pag-iimbak ng dugo ay ngayon parang katawa-tawa na lamang, na para bang nag-aalala siya noon tungkol sa space ng refrigerator. Sa skill na ito, para bang na-upgrade ang kanyang katawan ng premium health insurance, minus ang lahat ng papel na kailangang asikasuhin. Samantala, tiningnan ni Instructor Leo ang stats ni Queen at muntik nang mag-double take. Wala itong supernatural power, pero nakikipaglaban siya na para bang nilunok niya ang isang training manual at dinagdagan ng kaunting milagro. Lalong lumaki ang interes ni Leo. Sa kanyang isip, isinulat niya si Queen talon sa kategoryang, tiyak na hindi normal, pero dapat bantayan. Makalipas ang isang oras, muling tinawag ni Leo ang mga estudyante at iniutos na magpahinga muna ng kaunti bago ang susunod na aktibidad. Ang paparating na ensayo ay tungkol sa two-person team combat. Sabay-sabay na tumugon ang mga manlalaro, kinikilala ang kanyang utos. Lumingon si Queen kay Ayla at binanggit kung gaano kadali nitong hinarap ang sarili niyang laban. Si Ayla, pawn ng kumpiyansa, ay nagsabing wala siyang dapat ikatakot kapag hawak niya ang Beast Gear weapons. At sa parehong tapang, nag-alok siya ng partnership para sa susunod na practice. Walang kaunting pagtutol, pumayag si Queen, na para bang desisyon na talaga iyon mula pa noong una. Hindi kalayuan, yumuko ang isang kaibigan ni Faye at bamulong ng plano sa kanya. Samantala, isang puti ang buhok na lalaki ang nagsalita ng sapat ang lakas para makakuha ng atensyon, at may pangungot siyang binati sina Queen at Ayla bilang bagong big stars ng Academy. May nakakalokong ngiti, iminungkahi niyang magpakitang gilas ulit ang dalawa. Ng dazzling performance, sabay hirit na ang team battle ang magiging perpektong entablado para rito. Sumagot si Ayla ng may talam, agad siyang nakilala bilang isang sore loser. Mabilis na sumabat si Faye, binaliwala ang insulto at iginiit na na-underestimate lang niya si Queen kanina dahil hindi niya ginamit ang buong lakas. Ngayon, iminungkahi niyang magdagdag sila ng pastahan. Kung mananalo ang kanyang team, wala silang hihingin. Pero kung sila ang matalo, bawat isa ay magbabayad ng 10 credits. Tumalikod si Ayla kay Queen para hingin ang opinyon nito. Para kay Queen, makatarungan ang kondisyon, kaya pumayag siya agad, walang pag-aalinlangan. Ngumisi ang puti ang buhok na lalaki, kinumpirma ang kasunduan, at malakas na inihayag iyon habang humihingi ng permiso kay Instructor Leo para magsimula. Pumayag si Leo, habang naghahanda, nagsimulang kabahan si Ayla. Ibinulong niya kay Queen na may hinala siyang hindi lang laban ang pakay ng kanilang kalaban, kundi may tinatago pang tusong plano. Ngunit si Queen ay mukhang estudyanteng aksidenteng pumasok sa exam na hindi niya pinag-aralan, kaya hindi rin nakatulong sa kanyang kumpiyansa. Sumang-ayon si Queen, iniisip na ang totoo, gusto lang nilang makabawi ng dangal. Pinayuhan niya si Ayla na manatiling maingat. Nagbigay na ng senadoryas ang kanilang kalaban, sabik na magsimula. Mula sa gilid, nagsisigawan ang ibang estudyante, kinukutya si Faye na parang nanunood sila ng paborito nilang clown na muling sumalang sa entablado. Nagbibiruan sila kung babagsak siya sa loob ng 5 minuto o matitisad sa sarili niyang ego mas maaga pa. Nang makita nilang may kasamang babae, bamanat pa sila ng biro, na kung sakaling matalo siya ulit, huwag niyang sabihing nagpatalo lang siya dahil babae ang kalaban. Nagngingit-ngit si Faye at Pasiga na pinatahimik ang lahat.
Samantala, si Queen ay nakatutok sa tunay na kayamanan. Maganda ang credits, pero para sa kanya, ang experience points ang totoong pera para mabuhay. Kahit tumakbo pa ang kalaban ng hindi nagbabayad, hindi niya palalagpasin ang libreng XP. Sa huli, hindi kailanman nagrereklamo ang mga levels tungkol sa overdue payments. Pero may napansin siyang kakaiba sa kanilang paghahanda. Ang isa sa kanila, iyong may buhok na parang broccoli, ay may dala lamang na kalasag. Na walang kahit anong offensive weapon. Napatingin si Queen kay Ayla at napansin niyang sabik na sabik sa close combat ang kanilang mga kalaban. Halatang halata sa poster nila na para itong group discount beating, at si Ayla ang mukhang malas na item na nakasale. Tinanggap ni Ayla ang hamon ng buong determinasyon. Mabilis na nag-isip si Queen ng estratehiya, inutusan niya si Ayla na harangin ang may hawak ng kalasag habang siya naman ang bahala sa isa. Pumasok si Instructor Leo, parang gurong resignado na sa pagbabantay ng mga gladiator na nasa Sugar Rush, at malakas na inutos na magsimula na ang laban. Parehong koponan ay nagpalaki ng dibdib at nag-strike ng pose na parang nag-audition para sa superhero poster bago sabay-sabay sumugod na para bang mahuhuli sila sa libreng buffet. Agad na umatake si Faye kay Queen, mariing sinasabi na ngayong beses hindi na ito makakatakas. Nasalag ni Queen ang atake, handang salubungin ang impact. Sa kabilang panig, hinarang ni Ayla ang kasama ni Faye, mariing idineklara na hindi niya hahayaan itong lumapit para sa sneak attack laban kay Queen. Tumawa ng mapanukso ang puti ang buhok, umaamin na masyadong mabilis siyang nabasa ni Ayla. Nagkunwari siyang pabaya, at inamin na nagpadalos-dalos lang siya. Nagduda si Ayla habang pinagmamasdan siya. Kakaiba ang kilos nito, hindi siya sumusugod kay Queen at hindi rin siya lumulunsad ng kahit anong atake. Bumalik ang eksena sa laban nina Queen at Faye. Naging mas maingat si Queen, naramdaman niyang may kakaiba. Nag-iba ang stance ni Faye, naghahanda para sa ibang galaw. At sa mismong kritikal na sandali, sumigaw ng Senador Yas ang puti ang buhok sa kanya, time na. Itinaas niya ang kanyang mga daliri at pinakawalan ang kanyang supernatural ability. Sunod-sunod na bone bullets ang bumaril mula sa kanyang kamay, mabilis na lumipad sa arena. Nanlaki ang mga mata ni Ayla sa gulat, parang eksenang biglang nag-flip ng mesa ang tahimik na kaklase at ibinunyag na may tinatago pala siyang bazooka. Hayag na ngayon ang kanyang kapangyarihan, malakas at hindi na may kakaila. Itinuro niya ang kanyang daliri, nagpapaputok ng mga bala na parang tunay na baril. Mabilis na sumigaw si Ayla, binalaan si Queen. Pero sinamantala ni Faye ang sandaling pagka-distract ni Queen at ibinaon ang espada diretso sa kanyang tiyan. Tulad ng inosenteng pas ang nakaupo sa tabi ng basag na florera, nagkunwari si Faye na hindi niya inasahan na mamimente si Queen sa pag-iwas. Dinagdagan pa niya ng pang-aasar, tinutulig sa si Queen na naging pabaya, na para bang hindi siya nadapa sa sarili niyang kay abangan 5 minuto lang ang nakalipas. Nagliyab ang mga mata ni Queen sa galit habang inaakusahan si Faye ng pandaraya. Mabilis na tumutok si Ayla sa puti ang buhok na mandirigma, mariing itinuturo na malinaw na nakalimutan nito ang kanilang kasunduang, no powers. Hindi na yun simpleng paalala, kundi parang aktong nahuling nagsisingit ng extra card sa poker game, kahit talo pa rin. Itinaas ng puti ang buhok ang mga kamay sa sobrang eksaheradong pagtutol, nanunumpang hindi raw iyon pandaraya. Ayon sa kanya, hindi raw iyon supernatural power, kundi isang simpleng buto lang na ginagamit niyang parang pamalo. Dagdag pa niya, asahan siyang lumaban gamit lang ang kalasag ay parang pinapapunta siyang gumawa ng slapstick comedy act. Doon na tuluyang napuno si Instructor Leo. Malakas na inutusan ng puti ang buhok na mandirigma na ibaba ang kalasag at umalis agad sa kanyang klase. Klaro sa tono niya na hindi siya nagpapatakbo ng circus. Muling nagkunwari na hindi raw naintindihan, pero wala nang nagawa kundi sumang-ayon ang lalaki, umaaktong kaawa-awa. Sa paligid, nagsimula ang bulungan ng mga nanunood na estudyante. Marami ang nagpaalala na sobrang lumampas na si Faye dahil training session lang ito. Sumang-ayon naman ang iba na nakakahiya para sa isang high-leveler ang gumamit ng maruming taktika. Pero may ilan din na nagsabing walang pinagkaiba ang tunay na labanan, hindi ka pwedeng umasa na lahat ng kalaban ay lalero ng patas. Sa gitna ng tensyon, mabilis na tumakbo si Ayla papunta kay Queen, nag-aalala na parang nurse na natataranta, tinatanong kung nasaktan ba siya.
Ang kanyang kaba ay parabang kagagaling lang ni Queen sa pakikipaglaban sa dragon. Ngumisi si Queen habang pinipigilan ang kirot, hinugot ang espada mula sa kanyang dibdib, at naglabas ng malamig na halakhak. Sinabi niya kay Faye na kung iyon ang plano nito, handa siyang makisabay. Nabaluktot ang ekspresyon ni Faye nang mapagtanto ang tinding kabaliwan ni Queen. Sa isip niya, kalaban itong ganap na siraulo, ang uri ng tao na kayang gawing mukhang organisado ang mismong kaguluhan. Mas lalo pang lumalim ang ngisi ni Queen, at ang kanyang auray naging madilim at nakakatindig balahibo. Nakakabagabag, parang kontrabida mula sa isang badoy na action movie. Handa nang ihain kay Faye ang buong plato ng kaguluhan, may kasamang extra drama sa gilid. Sumabog mula sa katawan ni Queen ang negatibong enerhiya at binalot si Faye. Nang inag ang buong katawan ni Faye, nanigas ang kanyang mga braso at binti sa tensyon. Lahat ng instinct niya ay sumisigaw na may mali, pero pilit niyang kinapitan ang ideya na si Queen ay level 1 lang. Paulit-ulit niya itong inuusal na parang mantra, desperadong sinusubukang patahimikin ang bagyong bumabangon sa loob niya. Ngunit sa bawat ulit, lalo lang siyang kinakain ng kaba. Klaro na walang lugar ang loika laban sa nakakatindig balahibong kabaliwan. Pinalayan ni Queen ang kanyang buong lakas. Sumugod siya at itinama ang kamao sa lupa. Bumuka at nabiyak ang sahig sa lakas ng tama, ikinagulat ni Faye. Agad na sumingit si Instructor Leo, idineklara na tapos na ang laban. Sa isip niya, nagulat siya at natakot, hindi simpleng training ang nasa loob ng intensyon ni Queen. Totoong gusto nitong pumatay. Napilipit ang mukha ni Queen sa pagkadismaya, halatang inis at nabigo. Sa kabila ng buong pagsisikap, hindi niya nagawang alisin ang taong pinakakinamumuhian niya, at ang pait ng pagkatalong iyon ay bumigat sa kanyang dibdib. Mabilis na tumakbo si Ayla sa tabi niya, tarantang itinuro ang dugong dumadaloy mula sa mga sugat ni Queen at nakiusap na huwag itong gumalaw. Isang agarang tawag ang inilabas para sa mga medical staff. Inanunsyong may estudyanteng malubhang na sugatan at nangangailangan ng lunas. Humarap si Leo sa team ni Faye at nagbigay ng hatol. Sinabi niya na hindi na sila muling tatanggapin sa kanyang klase. Walang puwang ang mga lumalabag sa patakaran. Muling kumalat ang bulungan sa silid, palaipat-lipat sa bawat nagulat na estudyante. Marami ang nahirapang unawain ang kanilang nasaksihan, ganap na nabigla sa kidlat bilis na galaw at matinding presisyon ni Queen. May iba pang nagbubulungan, kumbinsidong imposible para sa isang ordinaryong mandirigmang walang supernatural power na gumalaw ng ganoon kabilis at eksakto. May ilan ang nagsimulang maghinala na baka kamakailan lang ay nagising kay Queen ang isang nakatagong kakayahan. Agad na dumating ang medical team, nagtatanong kung sino ang nasugatan. Mabilis na itinuro ni Ayla si Queen. Sa paligid, patuloy pa ring nagbubulungan ang mga estudyante, puno ng pagkamangha. Hindi pa rin sila makapaniwala, at habang paulit-ulit nilang ikinukwento ang galaw ni Queen, lalo lang tumitindi ang kanilang pagkagulat. Marami ang naghambing sa bilis niya sa isang ganap na gising na mandirigma, nahihirapang ipaliwanag kung paano posible ang kanilang nasaksihan. Sa gitna ng karamihan, isang babaeng blonde ang tahimik na nanunood, kumikislap ang mga mata ng tunay na paghanga para sa nakakagulat na ipinakita ni Queen. Sa huli, ibinaba na ni Instructor Leo ang klase. Ngunit sa kanyang isipan, nanatili si Queen. Lalo siyang nalito kay Queen Talon dahil hindi pa siya nakakita ng kahit sino mang gumamit ng Blackhorn Gauntlets ng may ganoong tindi at halos perpektong teknik. Bawat galaw ay eksakto, bawat suntok ay may bigat at lakas. Wala siyang duda, may tinatago si Queen na hindi pangkaraniwan sa ilalim ng kanyang kalmadong anyo. Sa ospital, sinuri ng mabuti ng doktor si Queen, kinumpirmang mababaw lamang ang mga sugat at kailangan lang ng sapat na pahinga. Nakahinga ng maluwag si Ayla at nagpasalamat sa doktor bago siya naglakad sa tahimik na pasilyo papunta sa kwarto ni Queen. Sa loob, si Queen na mismo ang nagbukas ng usapan. Ikinwento ni Ayla na walang nakitang kakaiba si Dr. Vector. Ipinaliwanag niyang abala ang staff at wala ng oras para siyasatin kung bakit ganoon kabilis gumaling ang sugat niya. Ayon sa doktor, masyadong nag-overreact si Instructor Leo dahil gasgas lang ang natamo ni Queen. Nakahinga ng magaan si Queen sa narinig. Inamin niyang salamat sa sariling dugo niya kaya mabilis ang kanyang paggaling.
Binalaan siya ni Ayla na huwag nang maging padalos-dalos muli, sabay aminadong natakot siya habang nagaganap ang laban. Umamin si Queen na naging masyado siyang padalos-dalos. Dagdag pa niya, buti na lang at pinigilan siya ni Instructor Leo, dahil kung lumala pa ang laban, malamang hindi na niya maitago ang kanyang sikreto. Sinabihan siya ni Ayla na magpahinga na at inalok na siya na dalhin ang kanyang mga damit para labhan. Mabilis siyang tumanggi, iginiit na kaya niyang labhan ang sarili niyang gamit. Pinaalala ni Ayla na imposibleng maalis ang ganoon karaming dugo. Napahinto si Queen, bahagyang nahihiya, habang itinuro ni Ayla na kasama rin sa dala niyang labahin ang briefs ni Queen. Saktong dumating sina Peter at Woden, mabilis na pumasok para makita si Queen. Paglabas ni Ayla sa kwarto at pagdating niya sa pasilyo, agad niyang nakilala na sila ang mga roommate ni Queen. Sinabi niya na nasa room 2 si Queen. Mabilis na nagtanong si Peter para sa dagdag na detalye. Mahinahon namang ipinaliwanag ni Ayla ang sinabi ng doktor. Tiniyak niyang mababaw lamang ang sugat ni Queen, walang kailangang agarang gamutan, at kapag sapat ang pahinga, babalik din agad sa lakas si Queen. Samantala, napako ang tingin ni Woden sa mga damit na dala ni Ayla, basang-basa ng dugo. Dilim ang gumuhit sa kanyang mukha at biglang tumaas ang kanyang boses, galit na iginiit na malinaw na may malubhang nangyari. Humarap siya kay Peter at mariing ipinaalala na binalaan na niya sila noon pa na bantayan ng mabuti si Queen. Hindi maitago ang galit at pagkadismaya sa kanyang tinig, lalo pang tumindi ang apoy ng kanyang damdamin. Kumislap ang anino sa kanyang mga mata habang iginiit na ang dapat nilang gawin ay hindi puro reklamo o pagsisisi, kundi hanapin ang tamang sandali upang umatake at durugin ang mga responsable. Nawala ang pasensya ni Peter, matalim ang boses nang sabihing tigilan na ang walang kwentang usapan, mariin niyang ipinaalala na hinding-hindi papayag ang little guy, si Queen, sa ganitong pabigla-biglang pag-uugali. Kailangan nilang maging maingat, nanigas si Ayla sa takot at agad na nagtanong kung sino ba ang kinakausap ni Woden. Si Peter naman, kinabahan at nagtanong kung ayos lang ba si Woden. Ngunit nagliyab ang mga mata ni Woden sa matinding galit at sumigaw na manahimik silang lahat. Umabot sa rurok ang kanyang puot at sa isang mabilis at marahas na galaw, sinunggaban niya si Ayla sa leeg at iniangat siya ng mataas sa ere. Kumulog ng pagkagulat ang buong paligid.